Itong next video na isi-share namin sa inyo ay isa sa mga application or isa sa mga demonstration kung paano yung isang home automation. Dito sa aking actual video, meron tayo ditong actual miniature house. Ito yung ginawa natin ng home automation. Ito yung side view ng bahay natin. Dito sa back view, dyan nakasaksak yung power supply niya. Ito ay 12 volts ang ginagamit na power supply. Meron tayo ditong pinto. Yan. Nagbubukas sara yung pinto natin dito. Hindi na natin siya sinama sa automation pero for future development, pwedeng isama. Meron ditong power switch. Tingnan natin yung kabilang side nitong bahay. So yan. Ito yung kabilang side. Kung gusto mo siyang i-reprogram, nandito yung USB port para ma-reprogram yung sistema nitong bahay na ito. Dito sa gate, merong naka-connecta na RFID reader. Naka-RFID itong bahay na to. Okay? Tara, subukan nating i-power on. Okay. Isa sa mga features nitong home automation natin, itong kanyang gate. So, automatic sliding gate yan na naka-RFID yung access. Ganon din pagdating dun sa pinto, yan din ay controlled by RFID. So, yan. So, dun sa loob, nandyan yung ating mga circuitry. So, yung mga wiring. Itong bubong natin, detachable yan para in case na gustong makita kung ano yung circuitry or kung ano yung laman ng loob, pwedeng makita. Mas okay nga siguro tanggalin muna natin para makita. Ayan. Okay. So, yan yung pinakang loob ng bahay natin. Meron niyang 3 kwarto. Ayan. Itong isang kwarto, wala pang naka-occupy, no? Walang mga gamit itong mga bahay na to. So, itong kabilang side, ayan, nandyan yung mga circuitry. Ayan, tingnan natin yung kanyang door lock. Itong main door, control yan ng RFID din. Then, ang ginawa natin ditong door lock is servo motor. So, pero, pagdating sa actual home automation, papalitan nyo na yan ng powered na door lock system talaga. Pero dito sa ating simulation, si servo motor pwedeng gamitin, magpe-perform siya ng lock-unlock features. Meron din itong buzzer. So, nag-a-alarm yun kapag merong mga intruder attempt dito sa bahay na ito. Meron din yung mga ilaw. Iilaw yan mamaya. Once na binigyan ng grant yung pag-a-access mo dun sa RFID. Okay, so tara, subukan natin. Unang susubukan natin yung sliding gate. Titingnan natin yung kanyang performance kapag itap ko itong RFID key. Try tayo. Ayun. So far, 100% yung kanyang accuracy. O-open yan at a certain delay, pag nakapasok ka na, automatic magsasara ulit yan. Okay? Then, automatic mag-i-stop yan kapag na-identify ng system na nakasara na yung gate. Kanina nakita natin yung performance nitong RFID dito sa gate. Ngayon naman susubukan natin yung RFID dun sa mismong main door. Check muna natin yung main door. Ayan, hindi yan maitulak. Nakalock siya ngayon. Subukan natin kung ano yung magiging function nitong bahay na ito kapag nag-try ako. Okay, very good. Ayun. Ayun. Kung makikita nyo dito sa video, na-access ko na yung main door, nabuksan ko na. At bumukas na rin yung mga ilaw. So, yan yung isang features niya. Na kapag meron ka ng access doon sa main door, mag-a-activate na yung electrical system doon sa mismong loob ng bahay.
Okay? So, tara, ikutin muna natin tong bahay. Tingnan natin yung ibang side. Umiilaw na rin dito sa kabilang side. Okay, very good. Dito tayo sa bandang likod. Dito sa ganitong klaseng setup naman, wala ka talagang ibang option dito kung paano mo bubuksan yung main door, ganun yun din yung gate, kundi talagang magre-retry kang mag-tap ng ibang RFID card, no? So, ito is isang senaryo na gagamit ako ng ibang RFID card na hindi siya registered dito sa bahay na to, kagaya nitong isang key. Ngayon, ibang card yung gagamitin ko. Titingnan natin kung ano yung magiging response nitong bahay kapag naka-detect siya ng ibang RFID card na hindi registered sa kanya. Ayun, no? Kung maririnig nyo, meron siyang warning or alarm na yun yung palatandaan na merong attempt ng intruder doon sa bahay mo. Isa pa, test tayo ulit. Ngayon, ayaw talaga. Nag-a-alarm siya. So, ibig sabihin, subok tayo ng tatlong test. Very good. Sa tatlong retry natin dito sa demo video natin, 100% yung accuracy niya. Ganon yung response niya. Nag-a-alarm siya kapag hindi identified yung RFID card na ginamit. Pero, once na ang ginamit mong RFID ay yung registered sa bahay na to, subok tayo. Ayun, no? Automatic yan, mag-open yung door para sa'yo. Then, nakabukas na rin yung mga ilaw. Okay, very good. So, again, subukan natin ulit dito sa gate kung ano yung performance niya. So far, napakaganda rin yung response nitong mechanical system dito sa gate natin. Okay. A certain delay, magsasara na ulit siya. So yan is nakadepende pa rin yan sa pagpo-program mo kung meron pa bang button para i-close siya or di kaya another command para i-close. Which is, lahat naman dyan is posibleng gawin. At dito po natatapos ang aking maiksing video ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay kay AVG Solutions at magandang araw sa ating lahat. AVG Solutions. Don't forget to subscribe.